Good morning po. Tayo po'y mag-aral ng salita ng Diyos. 1 Peter chapter 3 verse 12. Ang mga mata ng Panginoon sa matuwid na katuon sa kanilang pagdaing siya'y nakikinig. Ngunit sa mga masasama siya'y tumatalikod. For the eyes of the Lord are on the righteous. Napakaganda po nitong verse na ito dahil makikita po natin dito yung dealing ng Lord sa kanyang mga anak, sa ating mga matuwid, sabi ng Biblia. At ibang-iba po ang dealing ni Lord sa atin kaysa po sa mga taga-sanlibutan. Kaya mahalaga pong maunawaan natin ito kasi maintindihan natin na kakaiba po tayo mga believers. Kaya sa mundong ito, ang mundo punong-puno ng kompetisyon, pag-aaway-away, kaguluhan, At sa kabila ng lahat ng kanilang ginagawa, hindi nila nararanasan yung favor ng Lord. Pero tayo pong matuwid, ang sabi ng Biblia, malinaw, ang mga mata ng Panginoon ay nakatuon sa atin. So, paano natin mararanasan palagi itong verse na ito na ating pag-aaralan today? Unang-una po, huwag tayong mag-isip na katulad ng mga di mananampalataya. Sabi po sa James chapter 4 verses 2 and 3, you want something but don't get it. You kill and covet, but you cannot have what you want. You quarrel and fight. You do not have because you do not ask God. When you ask, you do not receive because you ask with wrong motives, that you may spend what you get on your pleasures. So dito makikita nyo, sanlibutan, papatay sila, makikipag-away sila, makikipaglaban sila, makuha lamang nila yung gusto nila. Ganyan sila mag-isip. Huwag natin silang tutularan. At kung sakali man, na manalangin man sila, mali po yung kanilang motibo. Para lamang sa sarili nilang kasiyahan. Kaya nakakalungkot po yun. Yun ang takbo ng sanlibutan Nabubuhay sila para sa pera. They worship money. Masakit man tanggapin, marami talagang tao mukhang pera. At hindi sila makontento sa kanilang mga nakakamit na sa buhay. Labi silang naghahangad sa kanila pong buhay. Kaya yun po ang sinasabi ng Hebrews chapter 13 verses 5 and 6. Sabi dito, keep your lives free from the love of money and be content with what you have. Because God has said, never will I leave you, never will I forsake you. So we say with confidence, the Lord is my helper. I will not be afraid. What can man do to me? So makikita ninyo, huwag daw natin tutularan yung mga taga-sanlibutan. Tayo daw po'y lumayo do sa love of money na nagpapahamak sa buhay ng tao. Nakadalasan, sinasamba ng tao sa Matthew chapter 6, verse 24, yun po ang sinasabi. At sa 1 Timothy chapter 6, verse 10, marami nang napahamak dahil sa labis na pagmamahal sa salapi at hindi makontento sa buhay. Sa halip daw po, ang sasabihin natin, the Lord is my helper. Ang Diyos ang tutulong sa atin sa lahat ng pagkakataon. At masasabi natin, the Lord will never leave me. He will never forsake me. Diba? Napakagandang confession yon. You can say it with confidence every day. The Lord is my helper. The Lord will never leave me nor forsake me. At ang isa pang maganda na pwede natin sabihin araw-araw, we can say with confidence, yung sinasabi po sa Psalm 27 verse 13, I am still confident of this. I will see the goodness of the Lord in the land of the living. Maniwala ka, kapatid. Say it with confidence. Sabihin mo, I will see the goodness of the Lord in the land of the living. Sabihin mo rin yung sinasabi sa Mark chapter 9 verse 23, everything is possible for him
who believes. Alam mo kapatid, pagka ganito po yung pinaniniwalaan ninyo sa bawat araw ng inyong buhay, mararanasan ninyo yung sinasabi ng Biblia, sa buhay na ito, ang Diyos, ang kanyang mga mata ay nakatuon sa mga matuwid. So we can believe the promise na sinasabi po rito sa 1 Peter chapter 3 verse 12, "For the eyes of the Lord are on the righteous and His ears are attentive to their prayer. But the face of the Lord is against those who do evil." Huwag nating tutularan yung mga taga-sanlibutan. Tayo po'y manalangin. Salamat Panginoon muli. Alam ko pinalakas mo na naman ang aming pananampalataya. At muli, pinaalalahanan mo kami na huwag mag-isip, kumilos na katulad ng mga di mananampalataya. Instead, we say with confidence that the Lord is my helper. The Lord will never leave me nor forsake me. And I will see the goodness of the Lord in the land of the living. And everything is possible for those who believe. Salamat, Panginoon. Naniniwala ako mararanasan po namin ang mga katotohanan na yan. In Jesus' name, Amen. Again, ito si Pastor Jojo nagpapaalala, pangdaluyan tayo ng pagpapala, manatili tayo sa kanyang salita. Good morning.